Sa gabi, matapos ang unang round, niyakap ni Roland si Ana, at sa ilalim ng madilim na ilaw. Makikita pa rin ang nakakaakit na pamumula sa mukha ng dalaga. Kinuwento ni Ana ang sinabi kanina ng mga mangkukulam ng Tekira, nagulat na malaman na. Hindi lamang sila at ang mga demonyo ang narito sa kontinente na ito kundi pati na rin ang mga sibilisasyon na ibang-iba sa kanila. Marahil isang araw, maaari silang makatungtong sa lupang iyon at matuklasan ang mga lihim na nakatago sa kabila ng dagat. Hinaplos ni Roland ang pisngi ni Ana, nangangakong tiyak na darating ang araw na iyon. Nagtaka si Ana kung mayroon ng mga Diyos sa mundong ito. Bakit nila iniwan ang mga relikya na ito, na nagdudulot ng pag-aawayan ng lahat, o baka naman sila ay pinagmamasdan mula sa kung saan. Niyakap siya ni Roland ng mahigpit at tinanong kung natatakot si Ana. Umiling siya, sinasabing kung may mga Diyos man, gusto niyang pasalamatan sila sa pagdadala kay Roland sa kanyang buhay. Nang marinig ito, malumanay na sinabi ni Roland na palagi siyang sasama kay Ana. Ngunit umiling si Ana, sinasabing hindi palagi siyang makakasama ni Roland. Bilang hari at magiging hari ng mundo, hindi palagi si Roland sa tabi ni Ana. Bilang commander laban sa hukbo ng mga demonyo, hindi maaaring itali ni Roland ang sarili sa kanyang makasariling mga hangarin. Kailangan makita ng mga sundalong nakikipaglaban sa unahan si Roland, nais ng kanyang mga tao na makasama siya. Ang paminsan-minsang pagiging kasama ni Roland at pakikinig sa kanyang mga kwento ay sapat na para kay Ana. Hinimas-himas ni Roland ang kanyang malambot na buhok, malumanay na sinasabi na saan man siya naroroon, palaging makakarinig si Ana ng kanyang mga kwento, nangako siya. Nagtaka si Ana, tinanong kung paano iyon posible. Ngumiti si Roland at sinabing malalaman niya bukas. Pagkatapos, gamulong siya, iniipit si Ana sa ilalim niya, at hinalikan ang leeg nito. Pasensya na mga kaibigan, doon na tayo titigil. Kinaumagahan, magkasama si Roland at Ana na nagpunta sa Hilagang Dalesdes. Sa opisina, kumuha si Roland ng isang piraso ng papel at gumuhit ng ilang mga diagram dito. Ipinaliwanag niya kina Ana at Lucia na ito ay isang kasangkapan sa komunikasyon na maaaring gumana. Nang walang mahika, ang prinsipyo ng telepono ay simple, gamit ang electromagnetic induction upang i-convert ang electric current at tunog sa isang makabagong kasangkapan sa komunikasyon. Habang inilalahad ni Roland ang kanyang mga ideya at plano sa disenyo, agad na naunawaan ni Ana kung paano gumagana ang hindi pa nagagawang aparato sa komunikasyon na ito. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas upang tawagin sina Rem at Soraya. Si Nightingale, matapos marinig ang paliwanag, ay mukhang naguguluhan pa rin, ngunit si Lucia ay malalim na nag-iisip. Bumubulong, ang elektrisidad at magnetismo ay nagbubunga sa isa't isa, at ang magnetismo ay pagkatapos ay na-convert sa puwersa. Sumabat si Ling, tinatanong ang kanyang kapatid, kung ito ang pinag-uusapan nila sa ikalawang kabanata ng elementarya na pisika. Si Nightingale, medyo nahihiya, ay kumuha ng isang piraso ng pinatuyong karne ng isda at nawala sa hamog. Napangiti si Roland sa tagpong ito, sinasabi na bagaman simple ang tunog nito, hindi madali sa pagsasagawa. Nang dumating sina Rem at Soraya sa Hilagang Dalesdes, si Rem, na tumitingin sa hindi pamilyar na makina, ay tinanong kung paano ito gumagana. Ipinakita ni Roland ng sunod-sunod. Mabilis niyang binuksan ang hawakan, at ang hand crank generator ay naglabas ng signal ng tawag, na nagdudulot sa magnetic bell sa kabilang dulo upang tumunog. Pagkatapos ay kinuha ni Ana ang receiver at mouthpiece. Habang inaangat ang receiver mula sa base, tumalon ang switch, na nagpapaiwatig na ang linya ng boses ay konektado, at maaaring magsimula ang pag-uusap. Lumipat ang eksena sa malayong timog na teritoryo, ang tinubuang lupa ni Naax at Echo. Ang lupain na ito ay natatakpan ng dilaw na buhangin na may ilang oasis lamang, kung saan 70% ng mga tao ng Mogen ay nakatira. Sa isa sa mga oasis na ito ay nakatayo ang isang lungsod, ang tanging kilala rin bilang Iron Sun City. Ang lungsod na ito ay pinamumunuan ng 6 na pangunahing angkan, at ang mga bagong dating ay maaaring makipagkompetensya para sa isang posisyon sa pamamagitan ng paghamon sa isa sa 6 na pangunahing angkan, at ang mga mangkukulam sa lugar na ito ay tinuturing na Diyosa. Upang maiwasan ang lahat ng digmaan, pinagtibay nila ang paraan ng mga sagradong tunggalian. Sa makatuwid,
kailangan ni Axe at ng kanyang mga kasama na humanap ng isang angkan na sasalihan. Sa gabi, sa Skull Tavern, ang panlabas ay mukhang sira-sira. Sa pasukan ay nakasabit ang isang serye ng mga hindi kumpletong bungo nagsisilbing palatandaan ng tavern. Sa loob may isang tao na nakahawak sa basok. Pinagmamasdan ang paligid, ang paligid ay madumi, may mga suka sa paligid at mga walang laman na bote, ngunit tila ito ang normal para sa mga tao. Bigla, may nagbukas ng isang pinto sa ikalawang palapag at bumulong ng isang bagay kay Tulamo. Ito ay ang tavern ni Tulamo, at siya rin ang pinuno ng isang menor na angkan. Tumigil si Tulamo, tinanong ang kanyang tauhan kung tama ang kanyang narinig. Inulit lamang ng tauhan ang mensahe, binabanggit ang babaeng kasama ng lalaki marahil isang diyosa. Nag-isip sandali si Tulamo, pagkatapos ay isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang mga taong iyon, ipasuko ang kanilang mga sandata, at maglagay ng judgment stone. Matapos tapusin ang alak sa kanyang baso, pinunasan ni Tulamo ang kanyang bibig at ngumiti, sinasabi na mukhang may dumating na libangan sa kanya. Ang mga bisita ay 2 tao, parehong nakabalot ng maluwag na damit. Tinanggal ni Axe ang kanyang hood, inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Nagulat muna si Tulamo at pagkatapos ay tumawa. Tinanong ni Tulamo ng buong puso, sinasabi niyang hindi niya inaasahan na makita muli si Axe. Kumuha si Axe ng upuan para sa taong nasa tabi niya bago umupo upang harapin ng direkta si Tulamo. Kalmado niyang sinabi na dapat malaman ni Tulamo kung bakit siya naparito. Batid ni Tulamo, binabanggit ang pagkatalo ng dating angkan ni Axe sa sagradong paghaharap. Umiling siya, sinabi kay Axe na hindi sana siya bumalik, dahil ang kanyang mga kaaway ay mas malakas na ngayon kaysa dati. Naalala ni Tulamo ang kanyang sariling ambisyosong nakaraan, ngunit iyon ay matagal na panahon na. Si Axe, na hindi natitinag, ay nagsabi kay Tulamo na lubos siyang nababahala dahil ang mga taong iyon ay pinalayas na mula sa Iron Sun City. Ito ang eksaktong gusto niya. Si Tulamo, na nakatingin sa taong hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, ay nakilala ang pagnanais ni Axe para sa paghihiganti ngunit nabahala na kulang siya sa lakas. Ang pagpunta ngayon ay katumbas ng pagpapakamatay. Sa pagsasabing ito, itinuon ni Tulamo ang kanyang pansin sa ibang nakabalat kayong figura. Agad na napagtanto na ito ang diyosa na binanggit ng kanyang nasasakupan. Nagpatuloy si Tulamo, na sinasabi na kahit na ang isang diyosa ay sumali sa angkan ni Axe, hindi nito mababago ang pagkakaiba sa pagitan nila. Karamihan sa mga tinapon mula sa maraming taon na ang nakalilipas ay patay na, ano ang magagawa ni Axe at ng isa pang tao? Ito ang dahilan kung bakit hinanap ni Axe si Tulamo. 8 taon na ang nakalilipas, sila rin ay mga challenger, ngunit sila ay natapos bilang mga simpleng tagapagbantay na kilala rin bilang mga bantay-aso. Si Axe, na may mahinahon na ekspresyon, ay tinanong si Tulamo kung hindi niya kailanman pinagsisisihan na makita ang kanyang mga tao na maging alipin sa ibang mga angkan. Hindi nagalit si Tulamo ngunit sumabog sa pagtawa, na iniisip na walang mas nakakatawa kaysa sa pagmamasid sa isang baliw na tagapaghiganti sa landas ng pagkawasak. Tumayo siya at tinanong si Axe kung balak niyang gawing bagong pinuno ng angkan ang Diyos ang ito sa kanyang tabi at pagkatapos ay simulan ang isang sagradong tunggalian. Lumapit kay Axe, tumawa siya at tinanong kung anong pakinabang ang makukuha niya dito. Bakit niya hahayaan ang kanyang mga tao na labanan ang ibang mga tagapagbantay, para lamang tanggapin si Axe at ang kanyang mga kasama sa Iron Sun City. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, ang tono ni Tulamo ay naging mas mapang-uyam. Hiningi niya na malaman kung anong pakinabang ang maya-alok sa kanya ni Axe upang itago ang kanilang mga galaw. Sa isang bulong, iminungkahi niya na ang kabilang panig ay maaaring maging interesado sa pagpapahirap sa isang diyosa na dating kaaway. Gayunpaman, hindi tumugon si Axe nang may galit tulad ng inaasahan, mahirap pang ang mapansin ang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ipinatong ni Axe ang isang mabigat na kamay sa balikat ni Tulamo, ngumiti at pinapayuhan siyang huwag masyadong mabitin. Hindi niya kailanman inaasahan na matatalo ni Tulamo ang sinuman. Ang kanyang pagkaduwag mula 8 taon na ang nakalilipas ay maliwanag, at ang kanyang tapang ay marahil mas mababa kaysa sa kanyang matapang na mga salita. Malinaw na tumama ito sa isang ugat kay Tulamo, ngunit nagpatuloy si Axe, na sinasabi niyang hindi lamang siya narito para sa paghihiganti.
Ang pahayag na ito ay pumukaw sa interes ni Tulamo. Dahan-dahan at maingat na nagsalita si Axe, na sinasabi niyang hamunin niya ang 6 na pangunahing angkan at gawing nangunguna sa kanila ang tribo ng Asia. Naiisip lamang ni Tulamo na ito ang ideya ng isang baliw. Kung gagawin nila ang sinabi ni Axe, kailangan nilang patuloy na lumaban-laban sa 6 na pangunahing angkan mula sa ibaba hanggang sa itaas ng walang pahinga. Ang ganoong panaginip ay napakasama na agad na nawala ng interes si Tulamo. Mga kaaway ba sila ng Iron Sand City? Upang maiwasan ang pagkapahamak ng sarili, sumigaw siya upang mahuli si Axe at ang kanyang kasama. Biglang tumalon ang ilang kalalakihan, na armado ng bawat isa ng Judgment Stone. Gayunpaman, sa susunod na sandali, itinaas ng taong nasa tabi ni Axe ang kanyang hood, inihayag ang kanyang sarili na si Ash. Nagulat si Tulamo, ang Diyos ang ito ay hindi isa sa kanilang mga taong Mijin-san. Ngunit bago pa siya makatugon, isa sa kanyang mga tauhan ang sinuntok sa tiyan, ang kanyang katawan ay bumagsak sa isang kalapit na mesa. Ang iba ay sinuntok sa mga dingding na kahoy ng malalakas na kamao ni Ash. Nahuhulog mula sa ikalawang palapag hanggang sa una. Ang tavern ay sumabog sa kaguluhan. Maraming tao, na armado ng mga sandata, ang sumugod, ngunit madali silang hinarap ni Ash, na nakikipaglaban ng walang iba kundi mga kamao lamang. Laban sa kanilang matutulis na talim. Umatras si Tulamo at bumagsak sa lupa, nagtataka kung bakit ang Judgment Stone ay hindi epektibo laban sa Diyosa. Bigla, isang maikling talim ang idiniin sa kanyang leeg. Nabuo ang malamig na pawis sa kanyang noo habang sumisigaw siya sa lahat na manatili sa labas. Umatras si Tulamo sa isang sulok, hinihingal at nanginginig. Nanatiling hindi nagbabago ang tono ni Axe at tinanong kung maaari na silang mag-usap ng maayos. Umiling si Tulamo. Nagsasabi na ang mga tagapagbantay dito ay sinusuportahan ng 2 pangunahing angkan. Malapit na silang alertuhan, at ngayon ay walang makatatakas. Hindi nagpakita ng takot si Axe, hindi niya inalintana ang mga tagapagbantay. Kinagat ni Tulamo ang kanyang labi, nagtataka tungkol sa mga intensyon ni Axe. Sa pagmamasid kay Ash sa tabi ni Axe, naisip niya kung mayroon si Axe na ganoong malakas na lakas. Maaari niyang direktang hamunin ang ibang angkan, kaya bakit siya humingi ng tulong sa kanya? Naisip niya maliban kung mayroon si Axe na sumusuporta sa kanya at ang paksyong iyon ay hindi mula sa teritoryo ng Timog. Kaya kailangan niya ang pangalan ng isang angkan upang simulan ang isang sagradong tunggalian. Habang lumitaw ang pag-iisip na ito, isang pakiramdam ng takot ang bumangon kay Tulamo. Bigla, 2 mahinang kulog ang umalangaw sa labas ng bintana. Ang tunog ay hindi eksaktong malakas, na parang mula sa isang malayong lugar. Kakaiba, hindi nakakita si Tulamo ng anumang kidlat na dumadaan sa gabi. Sa parehong oras, isang ngisi ang lumitaw sa mukha ni Axe. Sinabi ni Axe kay Tulamo na makinig ng mabuti, sinabi sa kanya na dumating na ang kulog. Itinaas ni Vayner ang kanyang teleskopyo, tinatitigan ang malayong oasis. Umiling siya, hindi nasisiyahan dahil hindi natama ng mga bala ng artilleria ang kanilang target. Maraming malalaking kanyan ang nakaposisyon sa paligid niya, kasama ang mga tauhan ng artilleria na abalang-abala sa muling pagkarga. Mahirap magtayo ng mga kanyan sa mabuhanging lupain, at ang unang mga pagsabog ay mga pagsubok lamang. Nang matapos ang ikalawang pagkarga, muling umugang ng malakas ang mga kanyan ng kuta. Ang mga apoy mula sa mga bunganga ng kanyan ay pansamantalang nagliwanag sa lupa sa unahan, at ang mga buhangin na tumalsik ay tumama sa mga mukha ng tauhan. Ang kampo ng tagapangasiwa ng gate sa malayo ay ngayon ay nalubog sa apoy ng kanyan, at ang bantayan malapit sa tavern ay tumpak na tinamaan. Si Tulamo, na nasaksihan ang mga pagsabog na gumigiling sa lupa, ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla. Hindi ito kulog, ito ay apoy na nagmumula sa langit, isang kapangyarihan na higit sa tao. Ang kampo ng tagapangasiwa ng gate sa malayo ay naging isang impyerno. Sa pagsabog ng apoy mula sa kalangitan, tumataas ang mga haligi ng apoy, at narinig pa niya ang mga hiyaw ng paghihirap. Biglang lumingon kay Axe, sumigaw siya na ang ganitong kapangyarihan ay hindi maaaring sa kanya at tinanong kung kanino sumapi si Axe. Tumingin sa hilaga, sumagot si Axe na ito ay isang maaway na hari, dagdag pa niya, magdadala siya ng kaligtasan, mga mapagkukunan, at kaayusan sa timog na teritoryo.
Kusang loob na nais bigkasan ni Tulamo ang salitang imposible, ngunit naalala niya ang mga kulog na pagsabog, ang huling pantig ay tila natigil sa kanyang lalamunan, hindi mabigkas. Sinabi ni Axe kay Tulamo na hindi lahat ay makakatanggap ng ganitong kaayusan. Ang mga tao dito, sa kanilang pakikibaka para sa kaligtasan, ay nakipaglaban, nagtaksil, at pinatay ang isa't isa. Na dapat magpalaki ng buhay, ay nababad sa dugo. Ang paggamit ng mga tagapangasiwa ng gate upang mapanatili ang mga karapatan ng mga pangunahing angkan ay humantong sa paghihirap ng mga tao sa mga tuyong buhangin, isang maikli ang paningin at hanggal na diskarte. Nagulat muna si Tulamo, pagkatapos ay umiling-iling. Hindi niya maintindihan kung bakit si Axe, na ipinanganak din dito, ay may ganoong mga walang kabuluhang paniniwala. Kung walang pakikipaglaban at pananakot, ang limitadong mga oasis ay hindi makakasama sa lahat. Kulang sila sa lakas upang talunin ang Grey Castle, kaya imposibleng makatakas sa timog na teritoryong ito. Makipagtulungan, sumuko, umiling-iling si Tulamo na may mapait na ngiti, napapansin na dahil sa kulay ng kanilang balat. Walang sino man ang tunay na magtitiwala sa kanila. Gagamitin lamang sila ng iba, tulad ng dalawang angkan na dating sumapi sa ikatlong prinsesa ng Grey Castle. Lahat sila ay pinakain ng kakaibang mga tabletas, na namamatay sa labanan o nagiging mga nabubulok na bangkay. Ang tinatawag na mga gantimpala ay wala kundi mga walang laman na pangako. Nagpakita si Axe ng kaunting emosyon, noon din ay iniisip niya ang ganoon. Muli siyang tumingin ng seryoso habang sinabi niya kay Tulamo na itinuro sa kanya ng katotohanan na laging mayroon mga ipinanganak upang basagin ang mga pamantayan. Biglang, isang mabilis na tunog ng mga kabayong tumatakbo ang lumapit mula sa labas ng tavern, lumalakas. Hindi na kailangang tumingin si Tulamo para malaman na ang puwersa ng kontra-atake ng tagapangasiwa ng gate ay nagtitipon na. Gayunpaman, naglabas si Axe ng malamig na ngisi, kinukutsa ang mga hanggal na mga tagapangasiwa ng gate. Tanggapin man nila ito o hindi, isang bagong kaayusan ang hindi maiiwasang darating. Ang hukbo ng tagapangasiwa ng gate, nakasakay sa mga kabayo at may hawak na mga sandata, inilunsad ang kanilang unang pag-atake. Patungo sa unang hukbo sa burol. Ngunit bago pa man nila makita ang kanilang kaaway, sila ay inundayan ng mga pagsabog. Ang mga mapalad na hindi napatay ng mga kanyan ay binaril ng ilang mabibigat na machine gun sa loob ng 200 metro na distansya mula sa tuktok ng bundok. Di nagtagal, ang mga tunog ng baril ay hamupa. Dahan-daang naglakad si Tulamo patungo sa bintana, pagkatapos ay bumigay ang kanyang mga binti, at lumuhad siya. Lumingon siya sa kanyang sarili habang nanginginig, 2,000 tagapangasiwa ng gate, lahat patay. Di nagtagal, isang grupo ng ilang daang lalaki ang lumitaw sa harap niya. Ang bawat tao ay may hawak na kakaibang kahoy na stick, at ang ilan ay may mga bakal na kagamitan. Pagkatapos, umakyat si Echo sa hagdan patungo sa ikalawang palapag. Nang ang babaeng may asul-abo na buhok at kayumanggi ang balat ay pumasok sa silid, alam ni Tulamo na wala na siyang ibang magagawa. Lumuhad siya, ang kanyang noo ay dumampi sa malamig na sahig, nanumpa ng katapatan kay Echo. Siya at ang kanyang mga tao ay magsisilbi kay Echo sa natitirang bahagi ng araw. Mula sa araw na ito, si Echo ang bagong pinuno ng angkan ng Asha. Kinabukasan, isang lalaki ang bumangon mula sa kama, at sa tabi niya ay isang hubot-hubad na babae sa ilalim ng manipis na kumot. Matapos makipagpalitan ng ilang salita sa kanyang tauhan, lumingon ang lalaki at tinapik ang babae na nakahiga sa tabi niya, sinabihan na magbalot ng kumot at umalis. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang tauhan na iulat kung ano ang nangyari. Ayon sa mga nakaligtas na tumakas pabalik, ang malaking apoy sa oasis ay ang apoy sa langit na binaril mula sa kalangitan. Nakarinig nito, ang lalaki, na nagngangalang Rubaka, ay ang pinuno ng angkan ng Iron Whip. Nakarinig ng ulat, malakas siyang sumpa, tinawag ang mga tagapangasiwa ng gate na mga duwag. Galit na galit si Rubaka, gusto niyang ibitin sila sa tarangkahan ng lungsod. Nagatubili ang kanyang tauhan bago sabihin na siya ay napunta sa oasis ng umaga at nasaksihan ng isang eksena tulad ng inilarawan. Ang lupa ay kalat-kalat ng itim, na mga hukay, mga katawan, at mga labi mula sa mga nawasak na gusali. Marahil ito ay ang apoy sa langit na binaril.
O tila isang higanting bulate ng buhangin o alakdan na gumagapang ang gamulong sa kampo, iniwan itong pira-piraso. Tumayo si Rubalcaba at tumingin sa bintana, napagtanto na ang mga tagapangasiwan ng gate ay nahulog sa isang pag-ambush at tumakas nang hindi man lang nakikita ang kaaway. Naisip niya na dapat ito ay isang bagong hamon, ngunit hindi siya nag-alala. Bilang ika-4 na pangunahing angkan, hindi sila magiging unang target, at ang pag-convert ng mga hanggal na hamon na ito sa kanyang mga bantay na aso ay hindi rin mahirap. Nang tanungin tungkol sa mapaghamong angkan, nagatubili ang tauhan at pagkatapos ay sinabi na ito ay ang angkan ng Asha. Napatingin si Rubalcaba nang hindi makapaniwala sa kanyang tauhan, para marinig kung totoo nga ang kanilang sinasabi. Na ang oasis ngayon ay puno ng kanilang mga bandera, kasama na ang kanilang prinsesa, na ipinagbili. Bilang alipin ilang taon na ang nakakaraan ni Rubalcaba, ang prinsesa ay naging isang diyosa na may maraming tagasunod. Kabilang ang marami mula sa Hilaga. Humulagpos si Rubalcaba, nagtataka kung paano ito posible. Hindi ignorante si Rubalcaba tungkol sa mga kaharian sa Hilaga. Ang mga diyosa ay itinuturing na mga alipors ng mga demonyo ng mga tao sa Grey Castle. Kung ang kapalaran ng isang babaeng alipin na Sand People ay trahedya na, ang isang aliping diyosa ay walang pag-asa. Ngunit ngayon, paano niya nakamit ang suporta ng mga tao sa Hilaga at bumalik sa malayong mga teritoryo sa Timog? Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalang kabuluhan at gumagapang. Natakot, si Rubalcaba, dahil sa pag-agos ng galit, ay sumuntok sa pader, nauunawaan na ang kabilang panig ay bumalik para maghayganti. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pakalmeyan ang sarili, iniisip na sa kabila ng pagiging sapustikado ng mga taga-Hilaga, hindi siya mananalo. Sa sandaling iyon, isa pang tauhan ang pumasok sa kanyang bulwagan, nagulat na ang angkan ng Asha ay nagpadala ng regalo. Ang regalo ay isang kaong kahoy, nakahawig ng isang kabaong. Mahina na sinipan ni Rubalcaba ang kahon, na naging dahilan upang gamulong ito ng maraming beses na may kalansing na ingay, na nagpapahiwatig ng napakagaan sa loob. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na buksan ang kahon. Sa sandaling mabuksan, sa halip na ulo, tainga, balat, o iba pang nakakatakot na bagay, ito ay isang napakagandang kabaong, ang ginagamit ng mga taga-Hilaga. Nagkamot ng ulo si Rubalcaba sa paningin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang higanting palakol, ang mismong palakol na may bahid ng dugo, karamihan mula sa mga miyembro ng angkan ng Asha. Ibinaba niya ng galit ang palakol sa kabaong, sumisigaw na hindi nakita ni Echo ang kanyang mga tao na pinagpupugutan ng ulo sa panahon ng kanilang pagkatapon. Sa pagkakataong ito, siya ay magdurusa ng parehong kapalaran. Biglang nagliparan ang mga spark mula sa magkabilang gilid ng talim ng palakol, na parang tumama sa isang matigas na bagay ang kabaong ay puno ng kung ano. Matapos ang mga spark, isang nakasisilaw na liwanag ang sumabog mula sa loob ng kabaong. Agad na pinuno ang buong bulwagan at mabilis na lumalawak palabas. Isang malakas na blast wave ang agad na durog at pinunit ang lahat ng tao sa silid, kasama na si Rubalcaba. Sa isang malakas na pagsabog, nasaksihan ng lahat ng naninirahan sa Iron Sand City ang hindi kapani-pani walang tanawin. Sa malayong tavern, nakita rin ni Tulamo ang nangyari. Ang makapangyarihang angkan ng Iron Whip. Gaya na lamang nito, ay naubos, nagtanong siya. Bago ang pagsabog, personal na nasaksihan ni Tulamo na inihahanda ni Axe ang kabaong na puno ng mga bagay na tinatawag na snow powder at naglakip ng isang flint dito. Isang fuse na konektado sa takip ng kabaong ang itinakda, at isang batang diyosa ang gumamit ng kanyang mga kakayahan upang gawing mas magaan ang kabaong. Ipinaliwanag ni Axe na kung ang kabaong ay sapilitang mabasag, o simpleng buksan ng normal, magdudulot ito ng pagsabog. Walang ideya si Tulamo kung ano ang snow powder o isang fuse, ngunit nasaksihan niya ang nakakatakot na tagpo. Nang lumingon, nag-aalala si Tulamo. Hindi pa nagsisimula ang tunggalian, at walang hiya nilang pinuksa ang isang pangunahing angkan. Natatakot siya sa anumang kahihinatnan. Nagkamot ng ulo si Axe, sinasabing nilapastangan ni Rubalcaba ang sagradong tunggalian noon, at ang mga tridor na tulad niya ay nararapat na durugan mula sa simula. Wala ng oras si Axe para sa anumang kalokohan ni Rubalcaba. Ang mabilis na kamatayan ay masyadong maaway na. Naisip ni Tulamo kung ano ang nangyari kung hindi binuksan ni Rubalcaba ang kabaong. Ngumiti si Axe, alam na madaling hulaan ang mga aksyon ni Rubalcaba.
Ang kabaong ay simula pa lamang, marami pa ang naghihintay sa kanya. Tinitigil ni Axe si Tulamo, may bahid ng pagbabanta sa kanyang tono. Ngayon, tila hindi na po protektahan ng tatlong Diyos ang mga traidor na niloko sila. Nang marinig ito, nang inig si Tulamo at muling sumumpa na magsisilbi sa angka ng Asya at tapat na susunod. Hindi kalayuan, ginagamit ng mga mangkukulam ang magic seal ng pakikinig upang iulat ang mga kamakailang pangyayari sa Dragonfall Ridge sa pamamagitan ng Spear Relay Station, pagkatapos ay ina-update ang City of Neverwinter. Sa City of Neverwinter, si Nightingale, na may hawak na magic seal sa kanyang kondangan, ay nakaupo sa mesa ni Roland. Ipinagmamalaki ang kanyang perpektong pangangatawan at magagandang mahabang binti. Kung gusto ni Roland na magsalita sa magic seal, kailangan niyang lumapit kay Nightingale. Hindi niya sigurado kung titigan niya ng diretsyo o lihim na sumulyap. Matapos marinig na nasa tamang landas na ang plano, tinitingnan ang, alam mo na, ni Nightingale, ang kanyang dalawang boing-boing, tumango si Roland, at sinabi. Mukhang maganda, at mabilis na idinagdag na tinutukoy niya si Axe at lahat. Naramdaman ni Spear ang kakaiba sa boses ni Roland at nag-alala na baka nahawaan ng sipon si Roland. Itinuro ni Roland kay Spear na sabihin kay Axe na ituloy ang plano. Malugod na tinatanggap ang mga mangkukulam na gustong pumunta sa City of Neverwinter. Ngunit hindi dapat pilitin ang mga hindi gustong sumama. Matapos ang tawag, tumayo si Nightingale, at huminga ng malalim si Roland. Marahil iniisip na magiging maganda kung mas matagal pa ang tawag. Nakita ang kanyang ekspresyon, tumawa si Nightingale, pagkatapos ay sa isang kisap mata, bumalik sa kanyang lounge chair. Patuloy nang umunguya ng pinatuyong isda at binabasa ang kanyang libro ng kwento. Pinilit ni Roland na ituon ang kanyang pansin sa mga bagay na dapat niyang asikasuhin. Nakamit na niya ang malayuang komunikasyon sa pamamagitan ni Spear bilang isang relay station. Na mas maginhawa kaysa sa mga sulat, at mas mabilis. Ang unang linya ng telepono sa West Territory ay nasa yugto na ng pag-install. Malapit nang kumonekta sa ibang mga lungsod. Dahil sa matagal at mahirap na kalikasan ng pagtatayo ng mga poste ng telepono at ang kanilang kahinaan sa pinsala ng nyebe, nagpasya si Roland na ilibing ang mga cable sa ilalim ng lupa para sa kaginhawaan at kaligtasan. Ang susunod na hakbang ay ang paghihintay sa paglipat ng mga Tekira Witches. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga plano, isang biglaang pagsabog ang narinig sa labas ng bintana. Agad na tumayo si Nightingale, at inutusan si Roland na manatili sa kanyang opisina habang siya ay nawala sa hamog, patungo sa lugar ng pagsabog. Samantala, sa apartment ng mga mangkukulam, dali-daling pumasok si Rem sa silid tulugan, at inihayag sa kanya na nagkaroon ng insidente sa Academy District. Si Lily, tila walang pakialam sa pagtulak sa mukha ni Rem, ay patuloy na inaayos ang kanyang mikroskopyo. Kinakabahan si Rem, at ipinaliwanag na mayroong, hindi lamang isang pagsabog kundi pati na rin isang malaking apoy. Tinanong niya kung gawa ito ng mga demonyo o ng simbahan. Umiling si Lily, at pinaghihinalaang malamang may nagkamali sa paghahalo ng mga kemikal mula sa laboratorio, na nagdulot ng aksidente. Nangyari na rin ang ganitong mga insidente noon, nang isang chemist ang magdala ng isang sangkap sa bahay at nilero ito ng bata. Nakalaunan ay sinunog ang kanilang bahay, bagaman walang nasawi, nagalit pa rin si Roland sa insidente. Mula noon, dumami ang mga alituntunin at panukalang pangkaligtasan sa laboratorio. Tumango si Rem ngunit nagpout, malinaw na gustong sumama si Lily sa kanya. Si Lily, na gumugol ng isang taon na nakatuon sa mikroskopyo, ay umaasa na makapagbigay ng mas maraming tulong kay Roland. Gayunpaman, tila, lahat sa Witch Union ay ginagawa ang kanilang bahagi sa pag-unlad ng lungsod ng Neverwinter, pakiramdam niya ay naiwan siya, dahil hindi siya nakakapagbigay ng malaking tulong. Lalo na't ginamit pa nga ni Rem ang kanyang mga kakayahan para tulungan si Roland na gumawa ng mga bombilya ng kuryente. Marahas na hinailan ni Rem si Lily, at iginiit na hindi malusog ang manatili sa kanyang silid buong araw. Huminga ng malalim si Lily, iniisip na tama si Rem, marahil kailangan din niya ng sariwang hangin. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo si Rem palabas ng silid, hindi nagtagal, tinipon niya ang iba pang mga mangkukulam na nakatago sa likod ng pintuan, at silang lahat ay naghanda upang tingnan ang insidente ng sama-sama.
Kasama rin sina Evelyn, Summer, at ang mga bagong sali sa mga miyembro ng Witch Union na sina Amy, Vanilla, at Margie. Kung sakaling nakalimutan mo sina Vanilla at Margie, sila ay mula sa simbahan at dating mga dalisay. Ngunit sila ay bagong sali, at wala silang dugo sa kanilang mga kamay. Kaya pinayagan sila ni Roland na sumali sa Witch Union. Ginamit ni Margie ang kanyang mga kakayahan upang mabilis na ilipat ang grupo sa Academy District. Ang lugar ay nakordon na ng pulisya, pinipigilan ang mga residente na lumapit. Gayunpaman, dumaan ang mga mangkukulam sa mga kalye at dingding, pumasok sa akademya nang walang nakakakita sa kanila. Nakarating sila sa ikalawang palapag, kung saan nananatili ang amoy ng nasunog na kahoy. Kasunod ng amoy, mabilis nilang natagpuan ang lugar ng insidente, isang silid-aralan malapit sa dulo. Ang mga dingding ay basag, umaabot sa sahig. Inikot ni Rem ang dingding, at pagkatapos ay si Summer naman ang sumunod. Humakbang siya sa gitna ng silid-aralan at inaktibo ang kanyang kakayahan. Habang dumadaloy ang kanyang mahika, ang mga nasirang dingding ay naibalik sa kanilang orihinal na estado. At ang mga nakasandal na upuan ay muling naayos ng maayos. Napuno ng mga estudyante ang walang laman na silid-aralan. Ang ilan ay natutulog sa mga mesa, ang iba ay nagkikwentuhan sa mga grupo. Nagulat sina Margie at Vanilla, na unang beses na nakakita ng kakayahan ni Summer. Si Amy, na nakita rin ito sa unang pagkakataon, ay hindi natakot ngunit humanga, at nagbulalas. Habang nag-uusap sila, biglang sumingit si Rem, na kinuha ang atensyon ng lahat sa isang sulok kung saan ilang mas matandang mag-aaral ang na-corner ang dalawa pa. Tumayo ang isang estudyante na nakataas ang mga braso sa harap ng iba, habang ang isa ay nakayuko sa likod, tila natatakot. Kumunot ang noo ng mga mangkukulam, nagtataka kung ito ay isang kaso ng pangbubuli. Hindi marinig ang tunog, ngunit mula sa pagbabasa ng labi, maliwanag na ito ay isang kaso ng pangbubuli. Maliwanag na ang argumento ay tungkol sa pinagmulan ng dalawang estudyante na na-corner. Pinagbintangan sila ng mga mas matangkad at mas nakatatandang estudyante na mga tagasunod ni Timothy, at hiniling sa kanila na bumalik sa silangang teritoryo. Nagsimula ang pisikal na agresibo ng ilang mas matangkad na estudyante ang tumulak sa estudyante upang maipit sa sulok. Mabilis na naging magulo ang sitwasyon. Ang mas maliit na estudyante, na isang babae, ay sinipa ang tuhod ng isa sa mga umaatake, at nakaligtas. Lahat ay nagsimulang habulin siya. Nagulat ang mga mangkukulam sa kanyang liksi. Kinuyam ni Amy ang kanyang mga kamao, tahimik na sinusuportahan ang babae. Nagpahayag ng pag-aalala si Vanilla, na napansin na napakahina ng lakas ng babae. Itinuro rin niya na ang pag-atake sa isang bahagi lamang ng katawan ay madaling mahulaan at may depensa ng mga kalaban, na maaaring maging kawalan sa isang matagal na laban. Nagtatakang tinignan ni Rem si Vanilla, nagulat sa kanyang kaalaman. Parang nalulungkot si Vanilla, humingi ng tawad at nagsimulang sabihin na ito ay isang bagay na natutunan niya sa simbahan, ngunit hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Natatakot na hindi siya magugustuhan ng lahat dahil sa kanyang nakaraan. Lumapit si Evelyn at inalo siya, pinaalalahanan silang sinabi ni Haring Roland na hindi katulad ni Vanilla ang masasamang mangkukulam na Pure One, at hindi na siya dapat humingi ng tawad. Tumango si Lily bilang pagsang-ayon sa pagsusuri ni Vanilla, na napansin na nahihirapan ang babae. Bigla, isang mas matangkad na estudyante ang kumuha ng upuan. Habang hati ang atensyon ng babae, ay inihampas ito mula sa likod. Tumama ang upuan sa ulo ng babae, at sa kabila ng sakit, nagawa niyang gamulong palayo sa mga mas matangkad na estudyante, habang hawak-hawak ang kanyang dumudugong ulo. Nang lumapit ang mga mas matangkad na estudyante, biglang nagpakita ng masakit na ekspresyon ang babae at kasunod ng isang malakas na sigaw, sumabog ang mga kidlat mula sa kanyang katawan. Nabasag ang mga salamin, at isang malaking butas ang bumukas sa pader. Nagpanik at tumakas ang mga manunood. Namangha si Evelyn, alam niyang nagising ang kapangyarihan ng mangkukulam ng babae. Nauunawaan ng lahat ng mga mangkukulam na naruroon na ang unang paggising ng isang mangkukulam ay kadalasang matinding sakit habang nagtitipon ang mahika sa loob ng katawan. Maraming mangkukulam ang hindi namamalayan na naipapakita ang kanilang mga kapangyarihan sa sandaling ito. Ginagawa itong oras na sila ay pinakamahina sa pagkakalantad. Ilang taon na ang nakalilipas,
Ang pagka-discover bilang isang mangkukulam sa publiko ay halos palaging hawantong sa tiyak na kamatayan. Mabilis na nawala ang kidlat, ngunit ang sahig at panlabas na pader ng silid-aralan ay nasusunog ng pagtama ng kuryente. Sa kabila ng kanyang paghihirap, lumapit ang babae sa kanyang kasama sa sulok at hinayla siya pataas. Naisip ni Lily na kahanga-hanga ito, kahit na sa ganoong kainan na kalagayan, hindi nakalimutan ng babae ang kanyang kasama. Habang tumatakas ang mga babae sa pinangyarihan, lahat ay nagpakita ng paghanga. Alam nilang lahat na nakakuha ang lungsod ng Neverwinter ng isang bagong mangkukulam, at kailangan nilang ipaalam kaagad kay Wendy. Mabilis na bumalik ang grupo sa gusali ng mangkukulam. Nang malaman ni Wendy na nagpunta sila sa danger zone, pinagalitan niya sila dahil sa pagtawid sa linya ng pulisya at pagbabaliwala sa kaligtasan ng lahat. Nakita na ni Sylvie ang nangyari at alam niyang ito ay isang mahikal na paggising. Galit na tinignan ni Wendy, na hindi pa rin mapakali, ang mga kasamahan at tinanong sila kung gusto nilang parusahan sa paggawa ng 3 set ng mga tanong sa pagsusulit, kahit na hindi niya talaga balak gawin ito. Mabilis na nagdahilan ng lahat para makaalis. Gayunpaman, matapos humingi ng tawad kay Wendy si Lily habang hinihila si Rem palayo, tila malungkot na malungkot si Rem simula nang makita nila ang nangyari sa paaralan. Pagbalik sa kanilang kwarto, isinara ni Lily ang pinto at tinanong si Rem kung ano ang problema. Naiiyak na sinabi ni Rem na kaya ring mag-generate ng kuryente ang bagong mangkukulam. Nagtaka si Lily kung bakit iyon ang ikinababahala nito. Humagulaw si Rem dahil natatakot siyang mapalitan dahil ang kuryente ay may kaugnayan sa magnetismo, at ang kapangyarihan ng bagong mangkukulam ay kahawig ng sa kanya, kaya para sa kanya, ang babae ay halos parang isang Rem. Tiniyak ni Lily sa kanya na kahit magkamukha man ang kanilang mga kakayahan, hindi siya babaliwalan ni Roland. Hindi pa rin mawala ang pag-aalala ni Rem na may kumpara sa iba. Naaalala ang mga sinabi ni Rem, biglang nagkaroon ng ideya si Lily. Tumakbo siya palayo nang hindi na pinapansin si Rem, na nagtanong naman kung ano ang nasa isip niya. Iwinagayway ni Lily ang kamay niya, sinabihan si Rem na huwag siyang istorbohin at magtuon ng pansin sa sarili niyang pag-aaral kung ayaw niyang malampasan. Dahil sa bagong layunin, tumingin si Lily sa mikroskopyo, at hindi nagtagal, napuno ng maliwanag na gintong liwanag ang silid ni Lily.